Una po sa lahat ay gusto ko lang batiin ng isang magandang araw ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa channel na to. Lalo na siyempre ang ating magaling na narrator. Ako nga po pala si Kaloy. Sa kasalukuyan po ay second year college na ako sa kursong Mass Communication dito sa university sa lugar namin. Nasa grade 10 po ako nang mangyari yung kababalaghang gusto kong ibahagi sa inyo. May performance task po kami noon sa subject namin na MAPE. Isang grupo kami na kailangang gumawa ng isang music video na ang tema ay hanggang sa kabilang buhay. Parang ang istorya po ay malungkot na love story kung saan namatay ang bidang babae. Tapos lagi siyang dinadalaw sa puntod niya nung lalaki. At para daw realistic, kailangan sa isang sementeryo namin yun i-shoot. Ayoko sana kasi may takot talaga ako sa mga ganong lugar. Kahit nga pag-undas o may namatay kaming kamag-anak, ayaw na ayaw ko talagang papasok sa sementeryo. Kaso kailangan ko talagang gawin. Kung hindi, wala akong magiging grades. Naghahabol pa naman ako noon. Sa isang public cemetery nga napili ng mga kagrupo ko na isagawa yung video. Ang inassign lang sa akin is mag-provide ng mga props na gagamitin since wala naman akong talent sa pag-arte. At nung nandoon na nga kami, sa bungad pa lang ay kilabot na talaga ako. Gusto pa talaga ng mga kaklase ko sa pinakagitna. Para daw mas exciting. Ayaw ko man, hindi na ako kumontra kasi member lang naman ako. Bilang isang binabae, ako po yung naatasang mag-makeup sa mga gaganap sa drama namin para daw maganda ang rehistro sa kamera. Lalo na yung bidang babae na kailangang magmukhang multo. Nung matapos na yung papel ko sa grupo, inaupo na ako sa isang tabi para manood habang yung mga kasali ay nagpalit naman ng suot sa bukas na mausoleo. Pero hindi ako komportable kasi pakiramdam ko talaga ay hindi lang kami ang tao doon. Para bang may iba pang nagmamasid sa amin. Hindi ko naman masabi sa kanila dahil baka kantyawan na naman ako. Inignore ko na lang ng pilit. Kasalukuyan ng kinukunan yung eksena ng bidang lalaki kung saan ikunwaring iniiyakan niya ang puntod ng babae. Yun namang babae siyempre pa na kunwaring kaluluwa na nakamasid doon sa lalaki. Napakunot-no ako nung makita kong nakabelo yung babae. Ako ang taga-provide ng makeup at costume at wala akong ganong dala. Hindi na ako nag-react at nanood na lang. Pagkakako, pinapalitan ng leader at may dala na silang ganon. Habang nanunood ako, ay napapatitig naman ako sa gumaganap na multo. Nakatabon pa din ang belo sa mukha niya. Manipis lang naman ito. Kaya naaaninag pa din ang mukha niya. Napansin kong kahit nagkat ang gumaganap na direktor at binibigyan ng instructions yung lalaki, ay in character pa din ang mukha ng babae. Malungkot na parang umiiyak. Ayaw niya sigurong makabitaw, kaya ganun pa din ang reactions niya. Pero bigla akong natigilan nang may mapansin pa akong tila kakaiba sa kanya. Nang pakatitigan ko, ay parang iba na ang mukha niya. Hindi na siya yung kaklase ko. Napaunat ako sa pagkakaupo, pero hindi ako nagpahalata sa mga kagrupo ko. Nakumpirma kong hindi nga siya yung kaklase ko. Ibang tao yun. Hindi namin kagrupo at hindi ko kilala. Nagtataka ako kung paano siya napalitan sa pagkakatayo niya doon. Ganong hindi ko naman inaalis ang tingin ko sa kanya. Napatayo ako at sasabihin ko na sana sa mga kasama ko kung sino yon nang bigla akong matigagal. Pagtingin ko kasi uli sa mukha ng babae sa loob ng manipis na belo ay may lumalabas ng pulang likido sa mga mata niya maging sa bibig. Madaming-madami. Dahilan para bumasa sa puting bestida niya maging sa belo. Nang hilakbot ako
at biglang napasigaw ng malakas na ikinatingin ng lahat sa akin. Sa takot ay nagtatakbo ako palabas ng sementeryo. Hinabol nila akong lahat at nung naabutan nila ako sa gate ay pinigilan nila ako at pilit pinakalma. Pare-pareho kaming takot at hingal sa pagtakbo nun. Halos mabulol at nagkakandayak nga ako nun sa pagkakwento sa kanila ng nakita ko. Takang-taka naman sila kung paano daw mangyayari ang sinasabi ko, hindi pa naman daw nakasalang yung kaklase naming babae nung mga oras na yon. Solo pa lang daw yun nung bidang lalaki at yung babae inakaupo lang sa gilid katabi ng iba pang karakter sa drama. At hindi daw ganoon ang damit ng babae. Katunayan ay ako nga daw ang nagbigay ng damit noon. Isa ang nagsabi na silipin daw sa digicam kung sino yung nakunan. Pero walang ibang rumehistro sa kamera kundi yung lalaki lang. Kung ganon, ano at sino ang umeksenang yon sa drama scene namin? Dahil doon ay walang lingon likod na naguunahang nagtakbuhan kami palabas ng sementeryong yon. Mapagpalang araw sa inyo at sa mga kapasta natin dyan na walang sawang nakikinig sa inyong channel. Isa rin ako sa mga avid listener ng channel. Parehas kami ng kapatid ko na fan. Napagkasunduan namin na ikwento dito ang karanasan na nangyari sa amin nung kabataan namin. Bago ang lahat, Robin nga pala ang pangalan ko. Romel naman ang pangalan ng kapatid kong mas bata sa akin. 2 years lang ang pagitan namin. Close kami sa isa't isa. Hindi kami yung klase ng magkapatid na away ng away lagi. Siyempre may mga pagkakataon naman na talagang nag-aaway kami. Pero bihirang-bihira na mangyari. Kung tama ang pagkakatanda ko, grade 5 ako nun at si Romel grade 3. Sobrang bata pa namin. Tuwing August, dumadalaw kami sa puntod ng lolo namin. Kaming lahat na magkakapamilya. Kasama sila tito at tita at mga pinsan namin. Parang naging kaugalian na yun na tuwing birthday ni lolo ay pupuntahan namin siya sa puntod niya. Marami kami niyan na dalang handa. Hindi pwedeng wala. Para na rin nga kaming nagpa-party sa sementeryo. Tambay kami doon hanggang sa dumilim na ang langit. Tsaka kami uuwi kapag wala ng araw. Natatandaan ko na tuwang-tuwa kami ni Romel kapag pumupunta sa sementeryo. Kasi nakakalaro namin yung mga pinsan namin na bihira lang namin makita. Mahilig din kami noon na maglakad-lakad sa mga puntod. Pinapayagan naman kami ni mama basta raw magkasama kami ni Romel. May isang beses na napunta kami sa isang puntod na may fresh pang mga bulaklak. Tapos may mga candy na kasama yung mga bulaklak. Tinuro yun ni Romel. Nilapitan namin. Kumuha kami ng tig-isang candy. At si Romel kumuha din ng isang piraso ng bulaklak. Nilagay ko yun sa bulsa at bumalik na kami sa puntod ni lolo. Nalimutan ko na may candy ako sa bulsa hanggang sa pag-uwi. Habang bumabiyahe kami pa uwi, nagrereklamo si Romel na masakit daw yung ulo niya. Nahihilo siya. Nung hawakan ko yung leeg niya ay ang taas ng lagnat niya. Para siyang nagbabagang uling. Pinahiga namin siya sa kama. Tapos kahit ako, nakaramdam na rin ng kakaiba. Nahihilo ako. Tapos parang ang lamig. Magkasama kami sa kwarto ni Romel. Dahil nga pareho kaming may mataas na lagnat, ay doon natulog si mama kasama namin. Naglagay lang siya ng foam sa sahig. Grabe yung lagnat ni Romel. Nakita ko na nanginginig na siya sa sobrang taas ng lagnat. Nagising kami hating gabi kasi sumisigaw si Romel. Sabi niya, may lalaki raw sa labas. Gustong pumasok sa bahay. Gustong kunin yung candy at bulaklak niya. Nagulat ako sa sinabi ni Romel kasi sinasabi niya yun habang nakapikit. Nagkatinginan kami ni mama. Tinanong niya ako kung anong candy ang sinasabi ni Romel. Tsaka ko lang inamin sa kanya yung ginawa namin. Kumuha kami ng candy at bulaklak sa puntod ng kung sino. Hindi naman namin alam na ganoon pala ang mangyayari. Nagalit si mama sa akin. Sabi niya ako raw ang matanda
Kaya dapat ako raw ang maglalayo sa kapatid ko sa kapahamakan. Tumangutang-ulang ako. Bawal daw yon, ang magnakaw sa mga puntod, lalo na ng pagkain at bulaklak. Malamang ay nasundan daw kami ng kaluluwa ng lalaki sa puntod. At syempre, ang biktima ay si Romel kasi mas bata siya. Mas madali siyang takutin. Ginising namin si Papa. Dinala niya kami sa isang sikat na albularyo doon sa lugar namin. May mga orasyong ginawa yung albularyo. Nagsindi pa ng kandila sa puwet ng babasaging plato. Tapos, dinasalan niya kami. Sabi niya lulubayan daw kami ng pansamantala ng kaluluwa. Pero dapat ay humingi pa rin kami ng patawad doon sa mismong puntod niya. Gumaling nga kami, Sir Neb. 2 araw makalipas yon ay dumalaw ulit kami sa sementeryo. Tapos nagsindi kami ng kandila at nagbigay ng pagkain. Sabi ni Romel, di na rin naman daw siya ulit dinalaw ng kaluluwa. Kahit hanggang ngayon na malaki na kami ni Romel, isa pa rin yun sa mga hindi namin malilimutang karanasan. Kamusta po kayo? Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Eric, tubong Samar at wala pang asawa. Isa rin akong albularyo. Namana ko yun sa tatay ko na namayapa na at sa ninong ko na si Ka Oscar. Si Mana Santa ng panahong yun. Hating gabi nang magpunta ako sa sementeryo. Sa totoo lang ay bawal ang magpunta doon ng ganung oras. Dahil sa kaibigan ko ang gwardiya doon, ay nagpaalam ako na pupunta ako para mag-alay ng panalangin sa tatay kong namatay. Isinabay ko na din ang orasyon para proteksyon ko sa sarili at isinasagawa yon tuwing Semana Santa. Sa pagpunta ko sa sementeryo ay hindi lang ako nag-iisa doon. Dahil sa bandang dulo ay may isang babae na nakabelo ng itim at nagsisindi ng kandila hindi sa puntod kundi sa isang bungo ng tao. Nagtaka ako kung bakit yun nakapasok. Kaibigan din kaya siya ng gwardiya kaya ganun? At bakit sa hating gabi din siya nagpunta ng sementeryo? Nagtago ako sa likod ng isang nicho doon para tingnan ang ginagawa niya. Gumagawa din siya ng ritual at pagtapos noon ay umalis siya. Naghintay ako ng mga 20 minuto para lapitan ang bungo na pinagsindihan niya ng kandila. Baka kasi bumalik pa at maabutan ako. Nang malapitan ko na, nakita ko na may larawan ng babae sa loob ng bungo. Isang mangkukulam ang babaeng yun at nag-ritual siya gamit ang larawan ng babae. Malima na makialam ako ay ginawa ko pa rin. Kinontra ko ang ginawang yun ng babae. Inorasyonan ko ng pabaliktad para hindi matuloy ang kulam sa kung sino man ang babaeng nasa larawan. Kinuha ko na rin ang mga larawan at itinapon pati na ang mga karayom na nakatusok doon. Kinabukasan, may kakaiba akong naramdaman. Para akong may palipad hangin. Siguro ay natukoy na ng mangkukulam kung sino ang kumontra sa kanya. Sinangguni ko yon sa ninong kong si Ka Oscar at tinulungan niya ako. Mabuti na lang daw at hindi masyadong umepekto sa akin yun dahil may pangontra din ako. Ayon pa sa kanya, malakas daw ang mangkukulam na yon at pwede pa siyang bumalik sa sementeryo para ipagpatuloy ang ritual. Gabi ng linggo ng pagkabuhay noon nang samahan ako ng ninong ko sa sementeryo. Naabutan namin na may nakasindi na naman na kandila sa may bungo kaya nagdasal kami ng proteksyon para pangontra sa mangkukulam nang sa gayon na hindi niya kami malinlang at matalo. Kaming mga albularyo ay nararamdaman kung may mga kalaban sa paligid namin at sa oras na yon ay ramdam namin ang presensya ng mangkukulam na nasa paligid lang kaya naghanda kami. Maya-maya pa ay nakita ko na may lumabas na itim na usok mula sa nakasinding kandila sa bungo. Nang mga oras na yon ay wala akong makita. Ang sabi ng ninong ko ay may alam daw sa pambubulag ang mangkukulam kaya ganun na wala akong makita. Ang ninong ko ang nakipaglaban sa itim na usok dahil kulang pa ang kaalaman ko sa mataas na karunungang itim. Nagulat na lang ako nang may bumagsak sa harapan ko
At yun ay ang mangkukulam. Napuruan lang daw yun dahil naubos ang orasyon nito at hindi nakayanan ang taglay na lakas ng ninong ko. Tinapos din ng ninong ko ang mangkukulam sa pamamagitan ng pag-ihip sa daliri sabay tusok sa liig nito. Nalaman ko na kaya pala ganun na lang na gustong patayin ng ninong ko ang mangkukulam dahil yun pala ang pumatay sa asawa niya. Kinulam din daw. Wala pang gaanong kaalaman ang ninong ko noon sa mga orasyon kaya hindi niya nagawang labanan kaya namatay ang asawa niya. Nagmadali na kaming umalis sa sementeryo dahil baka may makakita pa sa amin. Nabalitaan na lang namin nang matagpuan daw ng mga pulis ang bangkay ng babae sa sementeryo at ang naging findings dito ng doktor ay inatake sa puso. Pero tanging kami lang ng ninong ko ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Hello sa inyo mga kapasta. Tawagin niyo na lang po akong Ambet. Nagtatrabaho po ako sa Traffic Division ng Manila City Hall. Pero wala pong kinalaman doon ang kwento ko. Ito po kasing ibabahagi ko sa inyo, karanasan ko na nangyari sa isang sikat na sementeryo dito sa lugar namin, yung Paco Park. Siguro po marami sa mga nakikinig ngayon ang nakakaalam kung ano yung Paco Park. Malapit lang ang bahay namin doon pero hindi ko madalas napupuntahan gawa ng trabaho ko. Pero nung na mild stroke ako, pinayuhan ako ng doktor na mag-exercise daw ako. Kaya naman inaya ko doon si Lori isang umaga. Ayaw niya sana doon dahil sabi daw ay may multo. Sabi ko ay hindi na kami bata para maniwala pa sa mga multo-multo. Pero ipinipilit niyang totoo daw yun dahil napanood niya sa isang palabas sa TV kung saan pinatunayan daw nung psychic ba yun na may kaluluwa daw doong hindi matahimik. Sabi ko naman sa kanya na totoo lang yun sa mga naniniwala dahil nakukondisyon ang utak nila na totoo. Kaya akala nila totoong may nakikita sila kahit wala naman talaga. Buwan ng December yon. Kaya kahit mag-alas 5 na ng umaga, medyo madilim pa din. Nasa gate na kami ng sementeryo ay naghihilaan pa din kami ng girlfriend ko. Ang dilim daw sa loob tapos mukhang wala daw katao-tao. Yun nga kako ang gusto ko para makatakbo ng maayos. Kesa marami ng kasabay at sa kadadami din kako yun maya-maya lang. May mangilan-ngilan na nga din nung nakapasok na kami. Inumpisa namin ang takbo sa kanang bahagi ng entrance paikot. Hinay-hinay lang naman ang pagtakbo ko dahil hindi rin naman ako pwedeng mapagod ng husto. Pangatlong ikot namin nang bahagya akong makaramdam ng pagkahilo. Kinabahan ako pero hindi ko sinabi kay Lori. Ang kaso nahalata din niya kaya pilit niya akong pinahinto muna at pinainom ng tubig. Pero sabi ko ay okay lang ako at ituloy na niya ang pagtakbo. Doon na lang muna ako at mag-i-stretching. Pumayag naman siya kaya naiwan ako doon. May mangilan-ngilan na rin nagja-jogging. Ginagawa ko noon ang step na pag-abot sa paa habang nakayuko. Nakakailang abot pa lang ako sa paa ko nang bigla akong matigilan. Habang nakayuko kasi ako pabaliktad ay may nakita akong mga tao na nakatayo sa likod ko. Hindi sila mga nakasuot pang jogging, kundi mahabang damit na parang makaluma. Ang iba ay mahaba na kulay brown, nakatipo ng isinusuot ng mga pare, at yung isa naman ay parang gown na puti ang suot. Tumayo ako at biglang lumingon. Pero nagulat ako nang wala naman akong nakitang tao sa likod ko ni isa. Nagpalingalinga ako noon at tiningnan kung alin sa mga pader, puno o halaman ang napagkamalan kong mga tao. Pero wala naman akong makita. Kaya dahan-dahan uli akong tumuwad para tignan kung tama ang nakita ko. At tama nga, may mga tao talagang nakatayo sa likod ko na nakabihis ng mga lumang kasuotan. Biglang tayo at lingon uli ako pero wala na namang tao. Napaatras ako.
At aaminin kong nakaramdam din ako ng kaba noong mga oras na yon. Sa isip ko ay parang totoo nga ang sinasabi ni Lori na may mga kababalaghan kang nangyayari doon. Dali-dali akong humakbang palayo habang tinatawag siya. Nagtaka rin kasi ako bakit parang natagalan siyang makabalik sa pag-ikot, pati na din yung mga kasabay niya. Nang lumingon ako sa pinanggalingan ko, natanaw ko si Lori na tumatakbo palapit. Kaya bumalik ako para salubungin siya. Pero habang papalapit ako, hindi na si Lori ang nakikita kong nakatayo doon, kundi isang babaeng nakasuot ng puting damit pangkasal. Nakatabo ng belo sa mukha niya. Nang tuloy na akong makalapit, ay nadinig ko ang malakas sa paghinga nito. Tapos ay umihigbi ng mahina hanggang sa mauwi sa pag-iyak. Napaatras ako at kinakabahang nagpalingalinga. Tinatawag ko si Lori. Pagpihit ko ay tumambad naman sa akin ang 3 lalaki na nakasuot ng damit ng pare. Pero mga wala silang mukha. Nanghihilakbot ako sa nakikita ko. At habang salitan kong tinitingnan ang babaeng nakaputi at yung mga nakasuot ng pangpare, ay naramdaman kong sumisigid ang kirot sa sentido ko. Kasabay ang matinis na tunog sa magkabilang tenga ko. Nanikip din ang dibdib ko, kaya nakaramdam ako ng pagpapanik. Nasa puntong pakiramdam ko ay mawawala na ako ng malay nang bigla akong tawagin ni Lori. Pawisan na nakatayo siya sa harap ko at itinatanong kung anong nangyayari sa akin. Pagtingin ko sa paligid ay maliwanag na. Wala na yung mga nilalang na nakita kong nakatayo doon at madami ng taong tumatakbo. Mulagat ang pagkakatingin ko kay Lori na nagtatanong ang mata sa akin. Nang makabawi, iagad ko na siyang inayang umuwi. Hindi ko na sinabi sa kanya yung nangyari dahil baka lalong matakot, pero maging ako ay hindi na uli pumunta doon para hindi na maabala ang mga kaluluwang nakalibing doon. Ako po si Crystal, taga Cavite. May ibabahagi po akong kwento sa inyo na nangyari nung bata pa ako sa sementeryo malapit sa amin. Sa lugar namin ay isang kanto lang at makakarting na agad sa sementeryo. Mga taong 2003, nang bumisita sa bahay ang tita ko kasama ang mga pinsan ko sa mother side. Dahil mga bata pa nga kami, ay kung ano-anong kalokohan ang mga naiisip namin. Naalala ko pa noon, bilog ang buwan at nagkayayaan kaming magpipinsan na pumunta sa sementeryo. Naguunaan pa kami sa pagtakbo papunta roon. Hindi din kami nagpaalam sa mama ko noon kasi alam naming hindi kami papayagan. Taguan ang nilaro namin noon. Palibhas sa mga bata pa kami ay hindi namin alintana ang mga panganib doon. Tangi ang nasa isip lang namin ay ang maglaro. Malawak kasi ang sementeryo. Madamo kaya masarap maglaro ng takbuhan at tagu-taguan. Naunang naging taya ang kapatid kong bunso. Bale 6 nga pala kaming naglalaro ng taguan noon. Ang nahanap kong pagtaguan noon ay sa likod ng isang mataas na nicho. Pero magaling ang kapatid ko dahil lahat kami ay nahanap niya maliban sa isang pinsan namin na si Lester. Mga kalahating oras na naghahanap ang kapatid ko ay hindi pa rin siya lumalabas. Kaya pati kami ay naghanap na rin. Kailangan na naming umuwi ng mga oras na yon dahil mapapagalitan na kami. Pero hindi pa rin kami tumitigil sa pagsigaw ng pangalan niya. Habang naglalakad kami palabas ng sementeryo. Kaso wala pa ring Lester na lumabas, mag-iisang oras na ata noon. Umuwi muna ang kapatid ko para sabihin yun sa tita ko. Kami naman ay nag-iiyakan na dahil hindi namin makita talaga si Lester. Pumunta din doon sa sementeryo ang tita at mama ko para maghanap din kay Lester. Nalaman din ng kapitbahay namin na matanda ang nangyari. Malamang daw ay itinago si Lester nang naninirahan sa puno ng akasya sa loob ng sementeryo. Lalo pa at dayo lang ang pinsan ko sa lugar namin. Pero sinabi ko sa tita ko na nilibot na namin lahat ng lugar maging sa puno ay hindi pa rin namin nakita si Lester. Kaya pinakuha kami ng mga lata para gawing paingay. Dahil yun lang daw ang maaring madinig ng mga taong nakatago sa loob ng akasya.
Mga 2 oras ang nakalipas sa paghahanap namin kay Lester nang tumigil muna kami sandali. Maya-maya lang ay tumatakbo papunta sa pwesto namin si Lester, sabay yakap sa tita ko at umiiyak siya. Tinanong agad ng tita ko kung saan siya galing. Ang sabi niya, doon lang daw siya nagtago sa likod ng puno ng akasya. Nakikita niya raw na umiikot na ang kapatid ko sa puno pero hindi pa rin daw siya nakita. Makailang beses din daw niya kaming nakita na hinahanap siya. Sumisigaw na nga siya pero hindi namin siya marinig. Akala niya ay binibiro lang namin siya hanggang sa mag-iiyak na lang siya sa likod ng puno dahil kahit anong alis niya doon ay hindi niya maihakbang ang mga paa niya. Nang marinig niya ang mga lata na pinapatunog namin, sinubukan niyang humakbang at nang makakita siya ng pagkakataon ay tumakbo na siya palayo roon. Humingi ako ng pasensya sa tita ko dahil sa nangyari at di na inulit pa ang pagpunta sa sementeryo para maglaro. Hindi kasi namin alam na mayroon palang laman ang puno ng akasya na yon. Marahil nga ay napaglaruan ng pinsan ko ng puno, lalo pa at gabi kami naglaro. Ang palayo ko po ay rap-rap. Share ko lang itong kwento ko na nangyari noong elementary student pa lang ako. Sobrang pasaway kami noon. Grade 6 kami. Kami yung mga number 1 na kalaban ng mga teacher. Kasi madalas kaming mag-cutting class tapos maliligo lang naman sa ilog. Sabi kasi ng mga estudyante noon ay hindi naman daw nambabagsak ng estudyante yung mga teacher namin. Totoo naman. Mababa lang yung marka mo pero hindi ka naman nila bibigyan ng failed na marka. Nung mga panahon na yon, isa sa mga tambayan namin ay yung sementeryo, malapit sa school. Doon kami madalas maglaro ng habulan, taguan. Minsan naman ay may magdadala ng isang kaha ng sigarilyo na ninakaw niya raw sa tatay niya. Tapos doon namin susubukan kung paano ba manigarilyo. Kaya rin siguro magpasa hanggang ngayon ay adik pa rin ako sa yosi. Kasi natuto ako sa murang edad pa lang. Nasa Filipino class kami nung magkwento yung teacher namin. Malapit na kasi noon yung Halloween at napag-usapan ng tungkol sa mga multo at patay. Sabi ng teacher namin, may tinuro raw sa kanya ang lolo niya kung paano makakita ng multo gamit lang ang salamin. Una, patakan daw ng dugo ang salamin. Tapos hayaan itong matuyo. Tapos banggitin daw ang mga salitang, "Ipakita mo sa amin." Gawin mo daw yon ng 3 beses. Itaob ang salamin at makalipas daw ang 5 minuto ay kunin mo. Kapag nagawa raw ang lahat ng steps ay siguradong makikita mo ang mga multo sa paligid gamit lang ang salamin na yon. Bago kami madismiss sa klase ay pinaalala ni teacher na wag daw naming gagawin yon kasi baka matakot kami ng sobra. Nung magsiuwian, nagkasundo kaming magbabarkada na gagawin namin yung sinabi ni teacher sa salamin. Gagawin namin sa sementeryo para siguradong may makikita kaming multo kung sakali mang totoo yon. Nagsiuwian muna kami sa kanya-kanyang bahay. Nagbihis ako at kumuha ng pandesal sa mesa. Tapos bumalik na ako sa sementeryo, dala ang salamin. 5 kaming nandoon sa sementeryo nung hapon na yon. Yung isa sa amin may dalang balde. Sinugatan niya yung sarili at pinatak sa salamin. Binanggit namin ang mga salita ng 3 beses. Ipakita mo sa amin. Tapos tinaob namin yung salamin. Nagtatawanan pa kami kasi alam naman naming lahat na peke yung sinasabi ng teacher namin. Imposibleng totoo yun. Kinuha ko yung salamin. Pagtingin namin, may mga taong nakatayo sa likod namin. Lumingon ako. Wala akong nakita pero pagbalik ko ng tingin sa salamin, nandoon sila. Nakatayo at para bang pinagmamasdan kami. Yung isa sunog ang muka. Yung babae duguan. May bata pa na karga ng isang madre. Sumigaw yung isa kong kaklase sa takot. Kahit ako ay hindi makapaniwala sa nakita ko. Naitapon ko yung salamin.
Nabasag yun. Doon na kami nagsitakbuhan. Grabe yung takot ko nung hapon na yon. Dahil sa mga nangyari, ilang buwan din kaming hindi tumambay doon sa sementeryo. Kapag pumupunta kasi kami, ay hindi namin maiwasang maalala yung mga multo na paggala-gala lang pala sa sementeryo. Hindi namin nakikita kasi wala kaming mga third eye. Pero aware kami na nandoon lang sila. Sa lahat ng mga taga-subaybay ng channel na to, lalong-lalo na sa ating narrator, isang magandang araw po. Ako po si Eds na taga-Sapang Palay. May karanasan po akong gustong i-share sa inyo. Nangyari po ito sa loob ng isang sementeryo kung saan kami nakatira noong araw. Nasa college na ako noon sa kursong Marino sa isang universidad sa Maynila. Sa pagkatanda ko, mga buwan ng January. Pauwi na ako noon eh. Palagpas na sana ako noon dun sa maliit na iskinita sa gawing kanan ko nang bigla akong mapasulyap. May nakita kasi akong isang babae. Sa tansya ko, halos kaedad ko lang. Nakaupo siya sa ibabaw ng isang nicho. Naka-violet siya na bestida. At kahit malamlam yung ilaw sa poste, malinaw kong nakita ang maamo at magandang mukha niya. Bigla siyang tumalikod na parang nahiya nung makita ako. Medyo papasok pa sa iskinita yung kinalulugaran niya at walang katao-tao sa paligid. Noon ay mag-aalas 6 na, nag-aagawan na ang dilim at liwanag. Kaya naisip ko na ang tapang ng babaeng yun. Bihira akong makakita ng mga dalaw na nagpapaabot ng ganong oras sa loob ng sementeryo. Alam kasi nilang delikado doon. Saglit pa akong tumayo doon. Gusto ko kasi sana siyang bigyan ng babala, pero nag-alangan ako na baka sungitan lang ako. Pero sa huli, inanaig yung pagmamalasakit ko sa kapwa, kaya sinabihan ko siyang umuwi na at delikado doon. Ngumiti naman siya at nagpasalamat. Tapos ay tumayo na. Lumakad na din ako papasok, pero nang lingunin ko siya ay hindi ko na siya nakita. Kung dumiretso sa gate, imposibleng hindi ko na siya matanaw. Dahil malayo pa ang gate at imposibleng makarating siya doon ng ganon kabilis. Kaya naisip ko na baka bumalik uli sa pwesto niya o may nakalimutan. Hindi agad nawala sa isip ko yung babae na yun. Napakaganda kasi talaga niya. Iniisip ko kung sino kaya ang dinadalaw niya at kung gaano katagal na siyang pumupunta doon. Noon ko lang kasi siya nakita doon. Simula noon, ginusto ko na uling makita siya, kaso hindi ko na matiyempohan. Hanggang isang araw nga, medyo napaaga ako nang uwi noon. Sabi ko, baka wala pa yung babae doon. Kasi mag-aalasin ko pa lang ng hapon. Pero laking tuwa ko ng pagsilip ko doon, makita ko siya. Kagaya nung una, yun pa ring violet na bestida ang suit niya. Naisip ko na baka nagkataon lang o favorite niya siguro. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at nagkalakas loob akong lapitan at batiin siya. Medyo nagulat at nailang yung babae, pero sinabi ko agad na huwag siyang matakot dahil hindi ako masamang tao. Nagpakilala ako at tinanong ko din siyempre kung anong pangalan niya. Siya daw si Ellen. Nung tinanong ko kung sinong dinadalaw niya, itinuro lang niya ang isang puntod na halos gibana at hindi na mabasa ang pangalan sa lapida. Tapos sabi niya, miss na daw niya kasi ang pamilya niya. Kaya inakala ko na isa sa kapamilya niya ang dinadalaw niya doon. Pumayag naman siyang makipagkwentuhan at mabilis kaming nagkapalagayang loob. Hindi ko na malayan na padilim na pala. Ayoko namang umuwi siya ng gabi, kaya pinayuhan ko siyang umuwi na habang maliwanag pa. Kinasabikan ko na ang bawat pag-uwi ko galing sa school para makita siya. At nasundan pa naman ang pag-uusap namin na yon. Masaya siyang kausap, pero halata ko na umiiwas siya pagdating sa mga personal na bagay. Nung mga sumunod na araw, nabigo na akong makita uli siya doon.
Sobrang na-disappoint ako kasi binabala ko na sanang makipagkita sa kanya sa labas ng sementeryo. Gusto ko siyang ayain kumain sa labas na hindi puro patay ang nakapaligid sa amin. Ang kaso, bigla na lang siyang hindi nagpakita doon. Ang pagkakamali ko, hindi ko malang natanong kung saan siya nakatira at kung anong contact number niya. Isang umaga, papasok ako sa school noon. Dahil hindi ko naman expect na makikita ko siya doon ng ganoong oras, kaya didiretso na sana ako. Pero bigla akong napabalik nung makita ko na may mga tao sa pwesto kung saan laging nakaupo si Ellen. Lakas loob na nagbigay galang ako at nagpakilala sa mga tao na nandoon. Hindi na ako nagdalawang isip at agad kong itinanong kung sila ba ang pamilya ni Ellen. Nagkatinginan sila. Tumango sila at tinanong kung bakit ko hinahanap si Ellen. Sinabi ko naman sa kanila kung bakit. Nagtaka naman ako sa gulat at pagtatakang rumisro sa mukha nilang lahat. Isa ang lumapit na may dalang nakatalikod na picture frame. Tinanong niya kung yun daw ba ang Ellen na hinahanap ko. Nung iharap niya sa akin ang picture frame, ay nagulat ako nang makita kong si Ellen yun. Suot pa din ang bestidang violet at nakaribon sa buhok ng ganun din. Tumango ako at ganun na lang ang gulat sa mukha nila. Pero masigit ang pagkabigla ko nang sabihin nilang imposible ang sinasabi ko dahil ang Ellen daw na nasa picture ay nasa 80 ng mahigit ang edad. Kung nabubuhay pa. At yun nga daw ang dinadalaw nila doon dahil birthday nito. Parang bombang sumabog yun sa pandinig ko. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakaalis sa harap nila. Basta ang natatandaan ko, may kung ilang araw din akong lutang at hindi makapaniwala na isang multo lang ng matandang babae ang nakausap at nagustuhan ko. Magandang araw po. Ako si Aljon. Gusto ko lang pong ikwento sa inyo ang sarili kong karanasan nung high school pa lang ako. Bakasyon po noon at malapit na ang Semana Santa. Nang magkatuwaan kami magkakabarkada na magpustahan sa halagang 100. Nagpustahan kami na kung sino ang makakatagal sa mga lugar na nakakatakot. Ako ang nakaisip noon para mayroong challenge. 4 kaming magbabarkada na nagpustahan at nagbunutan sa mga lugar na napupuntahan namin. Natatandaan ko pa na ang mga pagpipilian na ginawa ko noon ay abandonadong bahay sa malapit sa amin, sa simbahan, sa bakanting lote at sa sementeryo. Nabunot ko ay ang sementeryo. Sabi ko sa isip ko na mas ayos na ang sementeryo kaysa sa iba. Nasabi rin kasi ng lola ko na mas mabuti pang matulog sa sementeryo kaysa sa simbahan dahil maraming ligaw na kaluluwa doon. At naranasan ko na ring matulog dati sa sementeryo tuwing undas kasama ang mga pinsan ko, kaya madali na para sa akin na ang sementeryo ang nabunot ko sa pustahan namin. Unang binantayan namin noon sa Eman. Nasa labas kami noon. Ang nabunot niya ay abandonadong bahay. Nang pumasok na siya ay mga 30 minuto lang ay lumabas na agad siya. Para may mga naririnig daw kasi siyang nagiiyakan. Pinatay kasi ang pamilyang nakatira doon at sinunog pa ang bahay. Sumunod na araw ay si Alex naman na ang nabunot niyang puntahan ay ang bakanting lote sa may dulo ng subdivision. Walang katao-tao doon nang gabing pumunta kami. Maya-maya pa ay lumabas na si Alex. Hindi niya daw matagalan doon sa loob dahil pakiramdam niya ay may nakatingin sa kanya kaya nagtakbuhan na kami palabas ng subdivision. Natatawa noon ang isa naming kaibigan kasi siya na raw ang mananalo. Akala niya ay hindi nakakatakot matulog mag-isa sa simbahan at natutuwa pa siya. Nang makalingat ang tagabantay ng simbahan ay pumasok ang kaibigan namin doon. Kami naman ay nasa labas lang. Nang isinara na ang pinto ay ako ang nakaramdam ng takot para sa kanya dahil kulob na kulob doon at wala kang kahit anong makikita dahil patay lahat ang ilaw. Mga nasa 40 minuto na siyang nasa loob ay nagkatinginan na kaming tatlo dahil mukhang si Ale na ang mananalo dahil nalampasan na niya ang dalawa naming kaibigan. Pero maya-maya lang
ay kumakatok na siya para tawagin kami. Hindi daw siya makatulog dahil pakiramdam niya ay may bumababa galing sa kampanaryo at ang mga ribulto ay parang gumagalaw at papalapit sa kanya. Nagkatawanan kami nang makalabas na siya. Sinabi ko na nga na ako na ang mananalo sa amin. Siningin ko na ang pusta nila dahil tiyak ako na ang mananalo. Ang yabang ko pa habang papasok sa sementeryo. Doon ako pumasok sa mausoleo ng tito ko. Humiga pa ako sa puntod ng tito ko na natatawa. Inisip ko na lang na kasama ko ang mga pinsan ko katulad dati na natutulog kami. Nakaramdam ako ng konting antok pero pilit kong pinipigilan. Nang hindi ko na kayang antok dahil na rin sa pagod ay nakaidlip ako. Nagising ako nang parang may bumulong sa akin at bigla akong bumangon. Pagkatapos ay may nakita akong batang tumatakbo sa labas ng mausoleo. At may nakasunod na isa ring bata. Nang tiningnan ko ang relo ko ay 12:00 na pala ng hating gabi. 2 oras na pala akong nakakatulog. At medyo nakaramdam na ako ng takot nang naalala ko ang mga bata. Pero naisip ko rin na nasa kabilang mausoleo lang sina Eman kaya nawala ang takot ko. Nang sinilip ko na sila ay wala akong makita. Madilim ang paligid kaya binuksan ko ang flashlight ko. Nang makita ko nga na wala na sila doon sa labas, ay binilisan ko na ang lakad ko hanggang sa makarating na ako sa bahay namin. Kinabukasan noon ay sinumbatan ko ang mga kaibigan ko na bakit nila ako iniwan. May nakita raw kasi silang mga bata na tumatakbo. Natakot sila at umalis na. Ang tagal ko raw kasing lumabas. Simula noon ay hindi na namin inulit pa ang magpustahan pa sa mga nakakatakot na lugar. Mga kapasta, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa ating narrator. Magtatago po ako sa pangalang Daboy. At pasensya na po kung kailangan ko ding baguhin ang pangalan at lugar ng mga taong kasama sa kwentong ibabahagi ko sa inyo. Para na din po sa kanilang proteksyon. Gusto ko lang po kasing ma-share sa inyo yung pangyayari na yon na hindi ko makalimutan. Nasa edad 20 pa lang ako noon. Tambay at pasaway sa magulang. Walang inatupag kundi ang bumarkada. Gaya na lang ng araw na yon, may paparating na bagyo. Pero imbes sa tulungan ko ang tatay ko na ayusin ang bubong ng bahay namin, ayon. At mas inuna kong pinuntan si Joey dahil birthday niya. Sa loob ng sementeryo ang bahay nila, habang kami naman isa kabilang barangay lang. Pagpasok ko doon, nadaanan ko si Ami. Yung magandang kapitbahay nila Joey, na trip niya. Kaso bad trip naman sa kanya. At dahil bad trip naman kay Joey, idamay kami pating mga barkada niya. Kaya ang sama ng tingin sa akin pagdaan ko. Kung anong sungit ni Ami, siya namang bait ng lolo niya. Na nakangiti pang kumaway sa akin. Pagdating ko kina Joey, kompleto na ang tropa. Si Leon, Betong at Mark. At mga may tama na. Pero hindi si Joey. Hindi daw siya pwedeng malasing dahil may pinaghahandaan siya. Dahil birthday daw niya, ang gusto niyang regalo sa sarili niya ay si Ami. Kaya sa gabing yun daw ay pinapangako niyang makukuha niya si Ami. Dahil nasa impluensya ng alak at droga, kaya naghiyawan sa tuwa ang tropa. Ganon din ako na aminadong wala sa katinoan ng utak ng mga panahon na yon. Hating gabi nung isagawa namin ang plano. Pinasok namin ang barong-barong nung maglolo. At agad pinalo ni Betong sa ulo yung matanda. Habang tinakpan naman agad ni Joey ng telang may chloroform ang ilong ni Ami, tapos ay dinala namin sa pinakadulong bahagi ng sementeryo. Tapos ay nagkanya-kanya kaming pwesto para magsilbing lookout. Nakahubad na si Joey noon at naalisan na din niya ng damit ang walang malay na si Ami. Nasa aktong isasagawa na niya yung maitim niyang bala kay Ami nang bigla kami makadinig ng isang malakas na pag-ungol. Nagkatinginan pa kami para alamin kung sino sa amin ang may gawa noon, pero pare-pareho kaming nagtataka. Hanggang bigla na lang bumulaga sa harap namin ang isang taong may anyong halimaw. Mabalahibo ang mukha at katawan nito
Matutulis ang pangil at nanlilisik ang mapulang mata. Sabay-sabay kaming napasigaw sa gulat at takot. Pero hindi namin nagawang makatakbo agad dahil nanigas na kami sa kinatatayuan namin. Pero si Joey ay hindi nasiraan ng loob. Naghagilap siya ng maipapamalo sa nilalang na yon. Pero naunahan siya nito at biglang sinagpang sa leeg. Nagpapasag si Joey pero wala siyang nagawa sa lakas nito. Ibinalibag siya ng halimaw. Tapos ay winakwak ang dibdib niya. Muli na naman kaming napasigaw sa takot at nung akmang tatakbo na kami, ay isa-isa niya kaming hinagip at ibinalibag. Humagis ako ng ilang metro at namilipit sa sakit. Pakiramdam ko, inabala yung gulugod ko. Si Betong na inabutan niya ay winakwak din niya ang dibdib kagaya ng ginawa niya kay Joey. Pero si Mark ay nagawang makatakbo palayo. Nakita kong hinahanap niya ako kaya kahit hirap ay pinilit kong makagapang para makapagtago at nagawa ko naman. Habang nakasiksik sa pagitan ng dalawang puntod ay nakasilip ako at sa liwanag ng buwan ay natitigan ko ang mukha ng halimaw na yon. Kamukha siya ng lolo ni Ami. Napansin ko din na may sugat siyang dumudugo sa gilid ng ulo. Nanginginig ang katawan ko at malakas na malakas ang kabog ng dibdib ko, lalo na nung palapit na siya sa kinaroroonan ko. Halos hindi ako humihinga at nagkandaihin na sa takot. Sumisingasing na siya habang nakaumang ang matutulis sa kuko at dadambay na niya ako nang biglang magising si Ami at tinawag siyang lolo. Napalingon yung halimaw at agad nilapitan si Ami. Ibinigay niya ang damit dito at pinagbihis. Babalikan na sana niya ako pero pinigilan siya ni Ami at pilit hinatak palayo doon. Iniwanan pa ako ng masamang tingin ng halimaw habang nakaduro ang daliri sa akin. Hindi ako makapaniwala na isang halimaw o aswang ang lolo ni Ami. Nang mawala sila sa dilim ay tuloy na akong napaihi sa short ko. Paika-ikang pinilit kong makalabas ang sementeryo. Ilang araw makalipas yun, ay nagkaroon ng imbestigasyon at kasama kami siyempre sa iniimbestigahan. Pero ang pinagtataka namin ni Mark ay walang nakitang bangkay doon ng mga pulis. Kaya nauwi sila sa missing persons. Hindi namin alam kung paanong wala silang nakitang bangkay nung dalawa. Pero mas pinili namin ni Mark na manahimik na lang dahil alam namin na walang maniniwala sa amin. Kamusta po? Ako si Lea Tubong Masbate. Pero ngayon po ay dito na sa Pasig nakatira. Ikikwento ko po sa inyo ang naging karanasan ko nang minsang umuwi ako sa probinsya namin. Medyo matagal na rin bago ako nakabalik sa lugar namin. Isa kasi akong kasambahay dito sa Pasig kaya mga ilang taon din ang nakalipas bago ako nakauwi. Wala pa akong asawa at anak nang huling umuwi ako noon sa Masbate. Pangalawang araw ko na sa probinsya nang maisipan kong dalawin ang puntod ng tiyahin at lola ko na sobrang malapit sa akin. Wala akong kasama nung araw na yon dahil ang nanay ko ay nasa bayan para mamili ng mga paninda kasama ang kapatid ko. Malapit lang naman ang sementeryo sa amin kaya pwede na rin lakarin. Nagpasya na lang akong maglakad kesa mag-tricycle para makita ko din kung ano ang mga nagbago sa lugar namin. Mga bandang 7:00 ng umaga ako nagpunta noon sa sementeryo. Maaga kasi akong nagigising dahil nasanay na ako sa trabaho ko bilang kasambahay. Nang makarating na ako sa sementeryo, ay nakita kong nakabukas ang puntod ng tiyahin ko. Ibig sabihin noon ay inilipat na siya nang wala man lang nagsasabi sa akin. Sunod ko naman na pinuntahan ay ang puntod ng lola ko. Katulad din ng satyahin ko ay nakabukas na rin yun at inilipat na rin siguro ng bagong puntod. Sinubukan kong tawagan ng kapatid pero hindi ko makontak dahil nawalan ako ng signal sa loob ng sementeryo. Sa lawak noon ay hindi ko alam kung saan nahahanapin ang pinaglipatan sa kanila. Matagal din akong nakatayo sa harap ng dating puntod ng lola. Nang maya-maya lang
ay nagpatuloy na ako sa paglalakad. Hindi ko alam pero parang bigla akong naging tulala at naglalakad sa kawalan. Hindi ko alam kung ano ba ang nangyari sa akin ng mga oras na yon. Parang namaligno ata ako dahil ako lang ang nagpunta mag-isa noon. At madalang din ang mga tao sa oras na yon sa sementeryo. Hanggang sa makarating ako sa isang mausoleo at parang kusang huminto ang mga paa ko nang makita ko ang dalawang nicho roon. Nakita kong nakaukit sa lapida ang pangalan ng tiyahin at lola ko. Bigla akong kinilabutan dahil parang ginabayan nila ako para makarating sa kanila at madalaw ko dahil matagal na akong hindi nakakauwi sa probinsya at hindi ko na alam kung saan sila nakalibing. Pagpasok ko sa mausoleo ay nagsindi agad ako ng kandila at medyo nagtagal ng konti. Napansin ko na malakas ang tulo ng kandila ng lola ko. Ang sabi kasi ng matatanda, kapag malakas ang tulo ng kandila ay malungkot o umiiyak ang namayapa. Siguro ay ang lola ko ang nagdala sa akin sa puntod nila. Ang lola ko kasi ang nag-alaga sa akin dati nang magtrabaho ang nanay ko sa Davao noon. Kaya naging lola's girl din ako nung bata ako. At nang mawala ang lola ko ay sobra din talaga akong nalungkot dahil naalala ko ang palagi niyang pagsama sa akin sa palengke. Binibili niya kung ano ang gusto ko. Nang makauwi ako sa bahay ay ikinuwento ko sa nanay ko ang nangyari. Marahil nga daw ang kaluluwa ng lola ko ang gumabay sa akin papunta sa kanila ng tiyahin ko. Magandang araw po. Ako si Arnold, anak ng isang supultirero dito sa Cabanatuan. Nakatira po kami sa loob ng sementeryo. Naging katiwala na rin kasi ang tatay ko doon dahil matagal na siyang supultirero. Tumira kami ng pamilya ko doon nang masunog ang bahay namin noon na malapit lang din sa sementeryo. Sanggol pa lang daw ako nung mangyari yun. Kaya sanay na ako na nakapalibot ang mga nicho sa maliit na bahay namin. At sa mga kung anong kakaibang nararamdaman sa loob ng sementeryo. Kaya hindi na ako natatakot. 20 anyos na ako. At binabaliwala ko na lang ang mga kakaibang nararamdaman ko sa sementeryo. Pero itong ikikwento ko sa inyo ay kakaiba sa mga paramdam na naranasan ko doon. Natatandaan ko pa nung gabing yun ay malakas ang ulan dahil sa bagyo. Mabuti na lang at hindi sinabayan ng baha dahil pinapasok ang loob ng bahay namin kapag mataas na ang tubig. Bago ang gabing yun ay may inilibing sa di kalayuan ng bahay namin. Babae daw yun na nagpakamatay dahil sa depresyon nung iniwan ng boyfriend. Maaga kaming kumain nung gabing yun dahil baka mawala ng kuryente dahil sa malakas na ulan. Pagkatapos naming kumain ay nakatulog na agad ang mga kapatid ko. Pero ako at ang nanay ko ay gising pa. Hinihintay pa kasi namin ang tatay ko dahil bukod sa mga gwardiya sa sementeryo ay isa rin ang tatay ko na nagsisiguro na maayos sa loob ng sementeryo. At dahil nga hindi pa ako makatulog, nagkape muna ako. Nang marinig kong umalulong ang aso namin sa labas ng bahay. Kakaiba ang alulong niya ng oras na yon. Hindi ko na pinansin pa ang aso namin at nagpatuloy ako sa pag-inom ng kape. Ang nanay ko naman ay nahiga na sa tabi ng mga kapatid ko. Maya-maya pa ay dumating na ang tatay ko. Basang-basa siya nang pumasok sa bahay. Nilipad daw kasi ng hangin ang payong niya at nasira. Pinagtimpla ko rin siya ng kape para mainitan ang sikmura niya. Pagtapos noon ay bumalik na ako sa pagkakaupo ko nang biglang umalulong ulit ang aso namin. Pero sa pagkakataon na yon ay may kasama ng takot ang alulong niya. Maliwanag naman sa labas dahil may mga ilaw ang poste. Nang sumilip ako ay wala namang tao. Kaya inayos ko na lang ang trapal na takip ng bintana. Nang bigla akong nakarinig na parang may kumakanta ng isang malungkot na kanta. Akala ko ay tunog lang yun ng ulan, kaya hindi ko na pinansin. Pero bigla na lang nagsalita ang tatay ko sa likod ko at nagulat pa ako. Sinabi niya na nagpaparamdam na naman daw ang babaeng inilibing nila nung nakaraan. Narinig na pala niya na nagparamdam ang babae bago ko pa narinig yun. Nang silipin ko yun mula sa bintana namin,
ay nanindig ang balahibo ko dahil nandun ang babae sa tapat ng puntod niya at kumakanta. Mabilis kong isinara ang bintana at sinabi ko yung kinananay. Kaya agad naman niya akong inayang magdasal, pati na din si tatay. Maya-maya lang ay nawala na ang pagkanta ng babae. Ang sabi ng tatay ko ay kapag ganun daw ay huwag kong sisilipin dahil pwedeng mapaglaruan ako ng kaluluwa. Kinabukasan nun ay may nakita akong lalaki na umiiyak sa puntod ng babae. Kasama ang matandang babae na nakita ko sa libing. Yung lalaking umiiyak, siguro ayun ang boyfriend ng babae na nang-iwan sa kanya. Simula nang magpunta ang lalaking yon sa puntod ng babae, ay hindi na namin naririnig na kumakanta ang babaeng nagpakamatay dahil sa depresyon sa pagiging broken-hearted. Siguro ay natahimik na ang kaluluwa niya dahil pinunta na siya ng boyfriend niya na hinihintay niya. Josel na lang po ang itawag niyo sa akin, mga kapasta. Magandang araw o gabi po sa lahat ng mga taga-subaybay na makakapakinig ng kwento ko. Ito pong ibabahagi ko sa inyo ay base sa tunay na karanasan ko na nangyari sa isang chapel na nasa loob ng sementeryo. Doon po ito sa lugar namin sa Cainta. Taong 2014 po nang mamatay ang nanay ko. Kanser po ang naging sakit niya. Ang lungkot lang at ang bigat sa dibdib kasi namatay siya nang hindi kami nagkakaayos. Nakagawa ako ng malaking kasalanan sa nanay ko at pinanindigan kong hindi lumapit sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Kahit nagpakumbaba na siya, ay nanatili pa din akong matigas. Kaya nang malaman ko ang nangyari sa kanya, ay labis-labis ang pagsisisi ko. Sobra akong nakonsensya sa nagawa ko. Mula nang mailibing siya, ay halos araw-araw akong nandun. Kinakausap ko siya, humihingi ng tawad sa naging kasalanan ko. Isang araw dumalaw ako uli sa kanya. Pasado 5:00 na ng hapon yun. Kagaya ng mga nauna kong pagdalaw, may dala na naman akong dilaw na rosas sa kanya. Mahilig talaga siya sa mga bulaklak. At yun nga ang pinakapaborito niya. Siguro ay nasa mahigit kalating oras pa lang akong nakaupo sa harap ng puntod niya noon. Naiiyak ako habang kinakausap ko siya sa isip ko. Nang biglang umihip ng malakas ang hangin, dahilan para magbagsakan sa ulo ko ang mga tuyong daw na galing sa puno. Pagtingala ko ay nakita ko ang makapal at madilim na kalangitan. Nagbabadya ang malakas na ulan. Wala pa naman akong dalang payong. Ayoko pa sanang umuwi noon dahil halos kadarating ko lang. Nang bigla ko na lang maramdaman na parang may humawak na malamig sa mga braso ko. Napapitlag ako, sabay lingon. Pero wala namang tao sa paligid kaya napatayo na ako. Noon biglang buhos ang malakas na ulan. Nataranta ako at hindi ko alam kung saan sisilong. Nasa ilalim ako ng puno noon at nababasa na ako. Nang sa sulok ng mata ko ay may makita akong parang kumakaway. Meron nga, babae, pero hindi ko kilala. Nasa gawi siya ng chapel at naisip ko na bakit hindi ako doon sumilong. Kaya sinagasa ko ang ulan at tumakbo doon. Pagdating ko sa tapat ng pinto ng chapel ay nagpalingalinga ako noon at hinanap yung taong kumakaway sa akin. Pero walang ibang tao doon. Maya-maya ay nagulat ako sa dahan-dahang pagbukas ng pinto sa likod ko. May tunog yun na parang sa mga horror na palabas kapag binubuksan ng pinto. Ganun po. Medyo nagulat ako at kinabahan kasi nung sumilip ako, wala naman akong nakitang tao. Pero siguro kako ay dala lang yun ng malakas na hangin kasi lalayo na nga sana ako. Nang biglang humangin uli ng malakas na may kasamang ulan kaya natulak ako papasok sa loob. Nandun na rin lang kaya naupo na din ako. May maliit na altar sa harap kaya minabuti kong doon na ituloy ang pagdarasal at pagkausap ko kay nanay.
May ilang sandali na din ako sa pagkakayuko noon nang may maramdaman akong malamig na hangin sa tabi ko. Tapos nakaamoy ako ng kandila at mga bulaklak. Alam ko ang ibig sabihin noon. Dahan-dahan akong nagmulat ng mata tapos nagsalita ako kahit medyo kinakabahan. Tinawag ko si nanay at tinanong ko kung nandun ba siya. Sabi ko na kung nandun siya, magbigay siya ng sign sa akin. Nakabibinging katahimikan lang ang sumunod. Tapos maya-maya, biglang humangin uli ng malakas. Napahalukip-kip ako kasi ang lamig-lamig ng pakiramdam ko noon. Nang bigla, may maulinigan akong parang bulong. Tinawag yung pangalan ko, kasunod yung salitang anak. Kinilabutan ako at nagtayo ng balahibo ko. Kasi hindi ako magkakamali. Boses yun ng nanay ko. Nakakaramdam ako ng takot. Dahil sa isiping, kaluluwa na lang yung naririnig kong boses. Pero yung kaalamang nanay ko siya at hindi niya ako sasaktan, yun ang nagpapalakas ng loob ko. Nagsalita uli ako. Sinabi ko na kung naririnig niya ako, ay patawarin niya sana ako at mahal na mahal ko siya. Sa puntong yun ay naiyak na ako. Pero natigilan ako nang makaramdam uli ako ng kakaibang lamig sa may likuran ko. Nagtayuan nga yung balahibo ko sa batok noon. Tapos biglang umihip uli yung hangin at may nilipad na bagay sa harap ko. Yumuko ako para kunin yun at nanindig ang balahibo ko nang makita ko sa paanan ko ang 3 dilaw na rosas. Nawala lahat ng takot ko at napalitan ng lungkot dahil naalala ko agad yung laging sinasabi ni nanay na gusto niya pagbibigyan siya ng bulaklak, dapat laging 3 para I love you. 3 bulaklak ang bigla na lang nilipad ng hangin papunta sa akin na hindi ko alam kung saan ang galing. Pero isa lang ang ibig sabihin noon para sa akin. Nandoon si nanay sa tabi ko. Narinig niya ang mga sinabi ko at sinagot niya ako sa pamamagitan ng mga dilaw na rosas. Ako po si Ambo, 34 years old. May asawa at 2 anak. Nakikinig kami lagi sa channel nyo. Kapag kumakain kami ay isa ang mga videos nyo sa background namin. Nakakaaliw kasi. Gustong gusto ni Mrs. yung kwento nyo sa mga aswang. Dati na rin daw kasi siyang naka-experience ng mga may kinalaman sa aswang. Iba naman ang experience ko, hindi aswang. Noong kabataan ko, lumaki ako sa poder ng lola saling ko. Siya ang nag-alaga sa akin hanggang sa gumraduate ako ng high school. Yung papa ko kasi nilayasan kami nung 5 years old pa lang ako. Mama ko naman, palipat-lipat ng trabaho. Minsan sa abroad, minsan sa Maynila. Kaya lagi siyang malayo sa amin. Nagpapadala lang ng pera tapos uuwi ng Pasko. Ganun lang. Nung makatapos ako ng college, sa Maynila din ako nagtrabaho. Naiwan si Lola Saling sa probinsya. Ang lungkot ni Lola Saling nun nung umalis ako. Sabi niya first time daw na maghihiwalay kami ng matagal. Dahil nga baguhan ako nun sa trabaho at syempre gusto ko ring tumaas ang posisyon ko. Hindi ako umuwi sa probinsya namin ng 2 taon. May tinatapos kaming big time project nun. Nung tumawag yung tita ko. Patay na raw si Lola. Hindi nila sinabi sa akin na na-ospital si Lola dahil sa kidney failure. Tapos 1 linggo lang ay binawian na ng buhay si Lola. Hindi ako nakauwi sa lamay. Yun siguro ang pinaka-pinagsisisihan kong bagay sa buong buhay ko. Kailangan kasi naming matapos yung project. Sabi ni tita, okay lang naman daw at naiintindihan nila. 1 buwan after ilibing ni Lola, tapos na rin yung ginagawa namin. Nag-apply ako ng leave at saka ako umuwi sa amin. Gusto kong dalawin yung puntod ni Lola. Ang laki nung sementeryo sa amin. Halos 4 na taon din akong hindi nakapasok doon. At ibang-iba na siya sa natatandaan ko.
Nahanap ko naman yung puntod ni Lola. Grabe yung iyak ko. Humingi ako ng patawad at siguro naiintindihan naman ni Lola na may dahilan kung bakit hindi ako nakauwi. Nung pauwi na ako ay may kakaiba akong naramdaman. Hindi normal. Parang bumigat yung buong katawan ko. Walang katao-tao sa loob ng sementeryo nun. Ako lang mag-isa. Pero pakiramdam ko may mga matang nakamasid sa akin. Naglakad na lang ako palabas. Pero kahit anong gawin kong paglalakad ay hindi ko mahanap-hanap yung daan palabas. Para bang pabalik-balik lang ako sa iisang daan. Sinubukan kong ibahin yung ruta ng paglalakad ko. Pero bumabalik pa rin ako sa dating lugar. Nahihilo na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Umupo muna ako sa nicho at hinilot-hilot yung ulo ko. Tsaka ako naalala yung sabi lagi ni Lola kapag naliligaw ka sa gubat. Baliktarin mo raw ang damit mo. Hinubad ko yung t-shirt ko at sinuot ko ito ng pabaliktad. Naglakad ako at sa pagkakataong yun, nahanap ko yung labasan. Nakahinga talaga ako ng maluwag. Akala ko hindi na ako makakaalis sa sementeryo na yun hanggang sa gumabi. Salamat kay Lola. Kahit sa kamatayan niya ay ginagabayan pa rin niya ako. Nakangiti akong pumara ng tricycle pa uwi. Sabi ng driver, baliktad daw yung damit ko. Agad ko naman yung inayos. Yung sumunod na sinabi ng driver ay talagang nagbigay ng kilabot sa akin. Sabi niya, "Boss, yung kasama mong matanda, hindi ba sasakay?" Lumingon ako sa likuran ko. Pero wala akong nakitang matanda. Ngumiti na lang ako at sinabi dun sa driver na hindi po sasama yung lola ko. Magpapaiwan siya dito. Nanlaki yung mga mata ng driver. Siguro na-realize niya na multo lang yung nakita niya. Sobrang bilis niyang pinaandar yung tricycle. Nangangatog pa yung mga kamay niya nung iabot ko sa kanya yung bayad.